Wacho! Are you ready to learn the new word about God? If you are, let us pray first. Dear Lord, thank you for today. Help us that we will learn a new lesson. Bless the children, Lord. In Jesus' name I pray, Amen. Let us worship the Lord now. Dark, dark, dark. Run to Jesus, give him your heart.
Hello, Crayons Kids! Ako si Ate Thea, and I will share the Word of God with you today. We have been talking about Genesis, the beginning, about how everything began, di ba? And now, nandito na tayo sa the beginning of God's blessings to the world. How yung beginning ng kwento ng pag-restore ni God ng blessing niya sa mundo through a man named Abraham. Last week, nagturo si Ate Hazel sa atin about how God chose Abraham, na tinawag siya na umalis sa pamilya niya after mamatay ng tatay niya at patuloy na pumunta kung saan pinili ni God so that he could be set apart and blessed by God himself, and God promised na siya ay magiging blessing din. Titignan natin dito sa Genesis chapter 12 na sabi ni God, "Go from your father's country and go to the land I will show you." Dala-dala nila lahat ng possessions nila, no? So malaking decision to, pati buong pamilya. "I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever dishonors you I will curse, and in all the families of the earth shall be blessed through you." So si Abraham, nakita niya na hindi sinasamba ng mga kakilala nila, kamag-anak nila sa paligid nila ang tunay na Diyos. So sumunod siya kay Lord. And God credited to him as faith na hindi niya alam eh. "I will show you." Walang mapa, di ba? "I will show you." Pero pumunta siya at sumunod kay Lord. At natuwa si Lord sa kanya. At sinama niya si Sarah at yung pamangkin niya na si Lot. No? Pumunta sila ng Egypt, and then pagbalik nila galing Egypt ay they are very prosperous. And now, pagkasama na sila sa land of Canaan, pag-uusapan natin today ano nangyari kay Abraham and kay Lot. But before we start, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your word. We thank you, Lord, na ang tiwala namin ay nasa iyo at hindi na sa mga meron kami dito sa mundo. Naniniwala kami, Lord Jesus, that our greatest blessing, Lord, is to be in your favor, Lord Jesus, not in the material things of this world. Kaya pag kinakausap mo kami, Lord, susunod kami sa iyo dahil yung faith namin ay nasa iyo. Ikaw ang mag-aalaga sa amin, magsusustain sa amin. Thank you, Lord, for the blessing that you have been to us. In Jesus' name, Amen. Meron ako ditong tissue. Imagine mo, pagkain to. Tapos, sabi ng mami mo, hati kayo ng kapatid mo. So, hinatin yung pagkain. Tapos, nung hinati nyo, kung ikaw, ito ang hati. Ano ang pipiliin mo? A or B? A, diba? Bakit? Kasi, mas malaki. O, titignan natin, si Abraham, ano ang pinili niya? Pinili niya versus Lot. So, nasa Canaan na uli si Abraham, si Lot, at saka yung asawa niya si Sarai. Asawa ni Abraham na si Sarai. And dumating na sa point na totoo, yung blessing ni Lord sobrang dami na nila. Ang dami na ng blessing ni Abraham, at si Lot mismo, yung pamangkin niya, ang dami na nilang kayamanan. Ayan, no? Wealthy in livestock plus silver and gold. Marami silang hayop na alaga at silver at saka gold. Ganon din si Lot. At ayan, nagtatrabaho yung mga servants nila together. And then, dumating sa point na kulang na yung pagkain ng mga hayop na alaga nila. No? Na alaga ni Abraham tsaka ni Lot. Dumating sa point na nag-aaway na yung mga trabahador nila. Kulang din yung tubig. Ayan, no, nag-aaway na sila. Dapat sa amin yan, dapat sa inyo yan. Hindi naman gusto ni Abraham yun. Kasi pamangkin niya si Lot eh. Siya ang parang nag-alaga kay Lot. Dinala niya si Lot dito. So, sabi ni Abraham, wag nang mag-away yung mga herdsmen mo tsaka herdsmen ko. Yung buong lupa nasa harap natin, hati tayo. Kung gusto mong pumunta sa kaliwa,
punta ako sa kung gusto mo pupunta sa kanan, ako pupunta sa kaliwa. So, pinapili niya si Lot. Yung sa tissue kanina, di ba, sabi natin, pagka nakikipaghati ka sa kapatid, ikaw una pipiliin mo yung mas malaki, di ba? So, kung ikaw yun, pipiliin mo yung mas malaki, di ba? Na hati. Pero si Abraham, kahit na mas matanda siya kay Lot, pinapili niya yung pamangkin niya na si Lot. No? Sabi niya, so, nung tumingin si Lot, nakita niya, wow, ang ganda-ganda dun sa plain of Jordan. Sobrang daming tubig, tapos ang gaganda ng pasture lands. Kaso nga lang, yung mga nakatira dun, ayan, yung Sodom and Gomorrah, ay hindi masunurin kay Lord. Hindi nila piniplease si Lord. Masamang influence sila kung nagre-raise ng family si Lot. Pero, yun ang pinili ni Lot. No? Ang sasama ng mga tao na yun. Pero dahil mayaman nga yung mga lupa na yun, pinili niya yun para sa pamilya niya. So, nagpaalam na si Lot, yung pamilya niya, yung mga tupa niya, at iba pa niya ng alagang hayop, at pumunta sila sa Jordan, at doon sila nagtayo ng bahay. So, parang, kay Abraham, parang lugi siya, no? Pero, after nun, ang tiwala niya, hindi nasa lupa, o kayamanan, pero kay God, na nag-promise sa kanya that I will bless you. And so, kahit na mukhang lugi siya doon, nagtiwala pa rin siya kay God. At ang sabi sa kanya ni God ay, tingin ka sa north, sa south, diba sabi ni Abraham, kung sa east o sa west, pili ka. Ikaw sa east, ako sa west. Kung gusto mo sa west, ikaw sa east. Sabi niya sa kanya ni Lord, ngayon, tumingin ka sa north, south, east, west. Lahat yan, ibibigay ko sa'yo. At sa mga anak mo, forever. Gagawin ko yung mga anak mo, sing dami ng dumi ng, ano ba yung dust? Dust. Mahirap bilangin. At, sige, lakarin mo yung lupa na ibibigay ko sa'yo. So, nag-move si Abraham west sa kaliwa, 'di ba? Si Lot doon sa east, si Abraham sa west. Doon sa Hebron. And there, kung saan may mga malalaking puno, nag-pitch siya ng tent. Tapos nag-build siya ng altar before God to worship God. This is Genesis chapter 13. Last week is Genesis chapter 12. So, despite the seemingly disadvantageous situation o parang lugi siya, kinausap pa rin siya ni God, no? Na ibe-bless pa rin kita. Ito, lahat yan, ibibigay ko sa iyo. No? At nagpuri si Abraham kay God. No? Ang papuri niya, pasasalamat niya, hindi sumama yung loob niya, buo yung pagtitiwala niya kay God. Kahit na, sabi niya, paparamihin kita, pero wala pa siyang anak. No? At, yan, praise God. Ako yung bata na gusto ko na sa akin yung first choice. Sa akin yung pinakamalaking hati. Kagaya ni Lot, no? At, si Ate Tans, nung bata ko, pinagbibigyan niya ako. Nung bata kami nun. Ganun din si Mommy. Pero, what would it be like to be like Abraham, trusting God to give you your portion, to be your portion. Na yung hati mo, siya yung hati mo, kaya hindi ka malulugi. Pag hinayaan mong pumili ang iba. At patuloy na blines ni God si Abraham, na pinapili niya si Lot na mauna. Sabi dito sa Proverbs chapter 4, verse 26, be careful what you do. Always do what is right. Later on, malalaman natin yung motive ng choice ni Lot, na despite na masasamang tao yon, godless people, walang takot sa Diyos, yung papaligid sa mga anak niya, yun ang pinili niya. Dahil mayayaman eh. Ang ganda ng lupa, maraming streams. Pero hindi niya inisip yung protection ng isip at buhay ng mga anak niya. And later on, malalaman natin ano yung consequences nun. For many years. Sa buhay ni Lot, ng pamilya niya, pati ng descendants niya.
Be careful what you do. Always do what is right. Affected ang family mo. Proverbs 4:26. Pati ang future generation. So, balikan natin onti yung kwento. Ano yung mga tanong natin? Bakit nag-aaway yung herdsmen ni Abraham at ni Lot? Dahil kulang na yung grass, nakakainin ng mga hayop nila, kulang na yung tubig, nag-aagawan na sila. Sino ang unang nakapili? Si Lot. Best choice ba yung napili ni Lot? Hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi tumira siya sa isang town na napakasama sa mga taong hindi sumusunod kay Lord. Anong pangalan nung lugar na tiniran ni Abraham? Or Abram? Canaan or Hebron? Anong tingin nyo? Pag tumira si Lot sa isang lugar na maraming walang takot sa Diyos, bakit kaya magiging problema yon? May impluwensyahan yung pamilya niya, di ba? Mapapahamak sila. May impluwensyahan yung mga anak niya. At exactly ganun ang nangyari. Malalaman nyo. Kung ikaw, si Lot, at nagkaroon ka ng pagkakataon na pumili una ng lupa, pipiliin mo ba yung fertile land na yon? Ang ganda-ganda ng lupa, pero wala namang takot, hindi naman sumusunod sa Diyos yung mga tao. Bakit kaya sa tingin nyo si Abraham, hinayaan niya si Lot na pumili muna? Tingin ko dahil for peace siya, no? Hindi ako ang mag-uumpisa ng gulo, ako ang magpaparaya, no? Anong tingin nyo naramdaman ni Abraham nung pinili ni Lot yung most fertile land? Tapos ang natira kay Abraham less fertile, less rich. Parang nalugi ako doon, pero hindi, tiwala ako kay Lord. Sige, maganda yan, maganda yung nakuha ni Lot. I think ganun yung heart ni Abraham. Kung may mga iniisip ka, may mga bagay dito na interested ka sa mga nangyari, pwede mong tanungin, pag-usapan kay teacher habang nagko-caller kayo. But for now, let's pray. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita. Thank you, Lord Jesus, for teaching us sa buhay ni Abraham, pati ni Lot, Father. I pray, Lord, that you will help us, Lord, to be people of peace, who lets go, who lets other people, na kung kaya namin mapanatili yung kapayapaan, pananatiliin namin. Kung may magagawa kami, Lord, para panatiliin yung kapayapaan, kagaya ni Abraham, gagawin namin. Dahil ang blessing namin, Lord, ay galing sa'yo at sa'yo kami nagtitiwala. Ganun din, Lord, tulungan mo kami mag-ingat sa mga pinipili namin, sa mga makakasama namin, sa mga kakaibigan namin, sa mga pamilya namin, na ito ay mga bagay na hindi makakapahamak sa amin. Bless us today. Cover us, Lord. And I pray, Lord, that you will build us also as a church so that we will be the right influence for each other to love you and grow together in you as we grow up. In Jesus' name, amen. God bless you.
something new. But before we end, let us pray. Dear Lord, thank you for this day. Thank you that we have learned a new message from you. Bless the children and their families. In Jesus' name I pray. Amen. Bye, kids. See you again next week.